So, yun po yun. Kung sino nais tumugon, sumunod, hindi pagkakait na ating Panginoon. So, masarap talaga, yung sabi nga ni Sir yung binalikan niya yung nakalipas ng karaang buhay, paano kaming, hindi ko akalain na ibanggitin niya pa yun naalala niya yung pagtitiis, pagtsatsaga na dinalat ng aming panyapak dito, during the time, wala pa mga kalsada-kalsada. Kaya po niyo po, puro emburnal yung madadaanan nyo ng mga naaamoy natin. Almost mga bahay dito ay hayop-hayop. Ay, alam niyo ba sa Bisaya, yung may tabing-tabing lang, ha? Tagpi-tagpi. Sako. Pero, look at you now. Bumalik kayo sa kalagayan nyo noon, ngayon, ano kayo? Tama yun si Sir na pinagyaman na kayo. No? May elektrisidad, may tubig. At wala na, hindi na gumagamit ng gasira at kandila. So how God performed His goodness and love in this place na naging bahagi tayo ng pagpapala ng Diyos. Ngayon po ay yung mga nakaangat-angat na talaga, mayroon na pong mga palapag. Intindihan po natin? Mayroon na pong mabibili ng gusto. Mayroon na pong kapahingahan. Higit sa lahat, nakilala na nila ang Diyos. Amen? Kaya kung tingnan mo talaga yung mga naturuan dito, simula pa, yung mga kabataan, umangat talaga ang kanilang buhay. Why? Hindi sila huminto. Patuloy sila hanggang nakatapos din sa kanilang pag-aaral. Although may pagtitiis, may paghirap, but still, that is the goodness of God in their lives. Amen? Kaya we are blessed because we have a blessed God. Amen po ba? So, yun po mga kapatid na hindi nakalimutan ni Sir yung yugto na yun na alala nyo kami sasakyang Zebra. Yun po yun. Nakakarating po dito putik-putik na baku-baku na may maamoy ka. Pero glory to God. To God be the glory because pinaranas din sa amin ng Diyos ang buhay na hindi niya kami pinabayaan at iniwanan. At kayo po'y bahagi din ng pagpapala ng Diyos sa aming mga buhay dahil kung wala kayo, hindi kami pinagyaman ng Diyos. Amen po ba? Narinig niyo po ba yun? Bakit kami pinagyaman? Sa aming pagsunod. Amen? Sabi nga ng pastor na, senior pastor ko dito dati, tinapon niya ako sa renda, akala niya umalis na ako sa kanila. Yun po yun. Plano ko na, itinanggal ka na sa kanilang kapitulyo po kami dati Just because may stubbornness din sometimes si pastora na pag mali ka, hindi kita sundin. O, tinapon ka dito sa renda kasi akala nyo, hihinto na ako sa paglilingkod. Hindi niya, sabi niya, na-challenge, it's a big challenge to us, to me, na dahil sa pag-ibig ko sa Diyos, hindi ko pa naman siya kilala noon dahil hindi ko pa naunawaan ang buong salita ng Diyos. But I am blessed because hindi puminto ako sa paglapit sa Diyos. And now, for so many long years, that was 1994, again, kasi nabanggit nga ang past Here am I. Nakita niyo po? Ilang bagyot unos din ang ating napagtagumpayan para lang makapaglingkod at makasunod sa Diyos. So, salamat sa buhay natin mga kapatiran, sa mga manggagawa sa Obasan. They're a big part in this place, serving the Lord, at hindi ko po nakakalimutan yan. Hindi natin nakaligtaan yan. Dahil una-una sa lahat, wala ngayon ang gawain nito kung hindi nagpatuloy ang ating mga kapatid. So yun po yung isang malaking pribileyo na we have a place that can we honor and worship the Lord na mayroon tayo silong. Amen po ba? Mayroon tayong lugar na pinagdadausan na makapagsamba lamang, hallelujah, sa ating Diyos na buhay. Sa Biblia po, last night, yung pinaalala sa akin, it's all about yung kapanahunan nila na sila po nagtitipon. May babasahin lang ko sandali po ha.
Nung sa Gawa 12:12, sabi po dito, in English, may Tagalog po ba? Para Gawa 12:12. Sabi po dyan, nang maunawaan niya ang nangyari, pumunta siya sa bahay ni Maria, na ina ni Juan Marcos. Maraming tao nagkakatipon doon at nanalangin. During that time, in the generation of Jesus Christ, ang mga tao noon nagtitipon lamang saan? Have you noticed? Maraming tao nagkatipon doon at nanalangin. Saan? Kaninong bahay? Amen po ba? Bahay po sila nagtitipon, sa bawat bahay. Dahil po ang Panginoon po ay basta maabot lang ang bawat kaluluwa, ang bawat mananampalataya, they are gathering in every houses. Amen po ba? But we are so blessed because mayroon binigay ang Diyos na lugar na sama-sama tayo na pinagtipunan. Hindi lamang po dyan, nasabi din po na sa Gawa 10:22, para alam nyo na noon pala talaga wala pong church building. Ito po ay 10:12. Ano yun? 10:22. Sumagot sila, inutusan kami rito ni Kapitan Cornelius. Mabuti siyang tao at sumamba sa Diyos. Iginagalang siya ng lahat ng Hudyo. Sinabihan siya ng anghel ng Diyos na imbitahan ka sa kanyang bahay. Saan siya inimbitahan? Inimbitahan ka sa kanyang bahay para marinig niya kung ano ang iyong sasabihin. So nagtitipon ng mga manggagawa o mga kapatiran during the time sa bawat bahay kung saan sila nagtitipon. Bakit po ito pong pinapaalala sa atin na napakalaga po ang pagtitipon ng mananampalataya kahit saan man sa ilalim man tayo ng puno o saang lugar, napakalaga kung pinag-usapan natin patungkol sa pagbabago o patungkol sa ebanghelyo ng Diyos. Gawa 8:3. Sige po. Para alam nyo kung saan nagtitipon. Amen? Para maisip nyo, bakit po nung panahon nila, hindi naman talaga yung bawat church o simbahan. But then, at nagsumikap na iwasakin ng iglesia, kaya pinasok niya ang mga bahay-bahay at dinakip ang mga manampalataya, lalaki man o babae at dinala sa bilangguan. Kasi yun po yung panahon na yon na dinadrag po ang mga mananampalataya, babae at lalaki na tumutugon sa ebanghelyo. So mga kapatid, during the time, in the early years, hindi biro po ang kanilang pinagdaanan. Sabi po dito sa another verse po na sinasabi, every day, they devoted themselves to meeting together in the temple area to breaking bread in their homes. So nagtitipon sila din sa bawat bahay. Kahit sa pag-communion, sa bahay din. So yun lang binibigay ko sa inyo na bakit ko binalikan yan? Dahil po tayo ngayon, we have a place that we gather together in the name of the Lord. Amen? Pero ang in-encourage ko about isa, na sometimes you gather in the place where there is brothers and sisters. Punta natin, 2 man tayo, 3, 5, tipon-tipon tayo pag-usapan natin patungkol ang panlangit na bagay. Amen? Hindi araw ng linggo lang. Kasi yung pag-araw ng linggo, pagkatapos ng Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, lipad ng ating mga espiritu, kung ano-ano na binigyan nating pahalaga. Pero kung ikaw gusto mo talaga makasunod sa Diyos, paglaanan natin ang oras panahon ng mga panlangit na bagay. Amen po ba? Para hindi na tayo madisib. Pag sinabi malinlang ng kasinungalingan ng kaaway. Dahil ang marami po, lalo na masyado religyoso, kandado, sirado, nakapokus tayo sa ating nagisnan, nakatradisyon. But we forgot that there is the word that bring people sa totoong pagsamba sa Diyos. Amen? Bakit sa'yo, kung sa'yo, naunawaan mo ito, hindi ka titigil o papapigil, ibahagi ang katotohanan sa mga taong hindi pa nakarinig ng ebanghelyo. Invite mo sa bahay mo, puntahan mo siya sa bahay niya, dahil yun naman ang atas ng Diyos. Amen?
Kaya lang, kung wala tayong oras panahon patungkol sa panlangit na bagay, wala tayong panahon dyan. Amen? Parang wala nakaka-relate yun eh. Amen po ba? Kasi marami pa rin nalinlang, marami pa rin maling katuruan. Even in this moment of time, kahit sinasabi natin, known evangelists, known prophets, but the Bible is saying that on the last day, marami pa rin bulaang propeta. They're saying, but sabi doon, don't be deceived. Paano sila nalaman na totoo sila na mga lingkod? You know them by their fruits. Nakuha niyo po ba? Pastor man yan, pare man yan, o mga ngaral, tagapagturo man yan, kung ang buhay niya daliwa sa katotohanan ng Ebanghelyo, wala yan sa katotohanan. Tawag pa rin dyan, kulto. Naintindihan niyo? Nagpakilala na siya religyoso, nagsisimba linggo-linggo, nanonobena, nagro-rosaryo, araw-araw lumuluhod papuntang altar. Pero kung walang pagbabago, kaugalian na may takot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, it means wala pa rin sa katotohanan. The Bible is saying, mahalin mo ang Diyos. Again, I reminded you, mahalin mo ang Diyos, higit sa lahat ng bagay. Mahalin mo yung kapwa tulad sa pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun po isang bagay na kailangan mo maunawaan ang kalagahan ng ating kapwa. Are you there? Bakit sa buong mundo ngayon, hindi nagkakasundo? May kaguluhan. Because of rebellious spirit, governing, and every nations of this world, kaya wala pagkakaisa. Nakita niyo po ngayong palabas? Sa Amerika, in every state ngayon, mga estudyante ang ginagamit ng kadiliman upang hindi mangyari ang pagkakaisa. Nag-aaway-away, nagkakaroon ng protesta, rally, wala na pagsunod sa governance sa eskwelahan, ng pamumuno ng bansa dahil may sarili silang ideolohiya. Naintindihan po natin, church. Pero sabi ng Biblia, unity in the body of Christ, pagkakaisa, pagkaunawan, pag-ibig, pagmamahal. Eh, wala na talaga pag-ibig eh. Marinig mo lang, shame on you, shame on you. Anong shame on you? Pare-pareho lang sila. Naintindihan niyo po ba? Wala na, nagka-class na po kasi hindi na po divided na po sila sa kanilang paniniwala. Even here in our nation right now. Pag sinabi, Katoliko kasi ako eh. Hindi na niyo po yung word. Hindi po ako kasi kami Katoliko kami. Yung sarili, kami. Wala na, hindi na unawaan ang kalagahan ng salita ng Diyos dahil walang narinig na Ebanghelyo. But praise be to God, kung ikaw nakarinig na, may naunawaan na, then you need to share the gospel. You need to share the word to these people na nabubuhay sa tradisyon at reliyon. Dahil kawawa naman sila lalangoy sa mainit at dagat-dagat ang apoy. Dito pa lang parang gusto mo nang, nakuha niyo po sa sobrang init, gusto mo nang mag-collapse. Mabuti na lang, Lord. Bigyan mo po ng aircon ngayong araw na ito, Lord. Malamig dito. Naintindihan mo, malamig pakiramdam namin, Lord. Ikaw lang talaga makapangyarihan, makagawa nito. Naintindihan niyo po ba? So we speak light. Declare the goodness of God. Nang pakiramdam mo ngayon, malamig dyan. Na balutan ka ng lamig. Naintindihan mo po ba? Kasi hindi natin kayang init. Sobra. Sa Tugigaraw nga, umaabot 48 48, 46. 46. Tayo po siguro ngayon, sino nakakaalam? Anong 35? Wala nang 35 ngayon, sir. So, yun po yun, na kung dito pala ngayon na pinaparana sa atin tinding init, what more kung ikaw po ay hindi nakakilala sa Diyos at walang unawa sa Ebanghelyo, lalangoy ka sa dagat-dagat ang apoy habang buhay. Ito pong masakit. Habang buhay. Wala kang kapahingan, araw-gabi, niluluto ka sa mainit na hindi ka naman nasusunog. Hindi ka makaalis. Wala nang kapahingan, yun na po ang second life na to those hindi nagkaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Do you hear me? Narinig niyo ba ako? Kaya tayo nagtsatsaga, nagtitiis, magturo. Ituro ang buong katotohanan
para mayroon pang maligtas at makapasok sa inanda ng Diyos ang kaharian niya sa langit. You need to ask the Lord's help. Lalo na pagsisisi, repentance. We need to repent and ask the Lord, Lord, forgive me. I've sinned against you. Huwag mo sabihin, hindi ka nag-asala. Ang dami mo sa isip mo lang. Nag-assume ka, nag-presume ka, nag-accuse ka na hindi naman totoo. Kasalanan. Kaya po yung mga bagay na sinasabi mo, hindi wala akong inapakang tao. Eh, dinurog mo naman. Hello? Kaya kung may concern ka sa kapwa, may pahalaga ka, gawin mo na siya rin magawa ng Diyos. Matulungan at maturuan ng Diyos. Amen? Yun po tayo mga kapatid. Kaya kung pakinggan mo lang nangyaring balita ngayon the last minute, bago kami pumunta dito, chinek ko ulit. Sabi ko, kung wala na ito hinto, chaos, wala na ito hinto, hinuhuli, kinukulong sila, dagsa pa rin ang dagsa, wala na wala na silang kapayapaan. Bakit hindi na lang magkakaisa? Bakit hindi na lang sumuko sa harapan ng Diyos? Wala Lahat sila magaling, lahat sila marunong, lahat sila itama. So wala talaga maitama ang Diyos. Amen? So, tayo po ba dito sa arenda naka-prepare na? Are you prepared na? Naka-prepare na po tayo. Ito, paborito nyo itong pakinggang verse na to Hallelujah. So, handa ba tayo? Handa na ba tayo magbasa ngayon? Sige, Matthew 25. Matthew 25, verse 1 to 3. Favorite nito to Sige po. Hindi ko alam bakit nasingit ito. Sige po. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay maitulad sa kwentong ito. Ito, narinig nyo na ito, ilang beses na. May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan. Sakit, no? Mangmang ka ba? Diba? Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan, pero hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang marunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Have you noticed, church? Yung marunong talaga, hindi papahuli yan na maiwanan. Ang marunong talaga, lagi handa po yan sa bawat oras at panahon. Ito po yung isang bagay na bakit po si Jesus mahilig po magparable of the, sa kanyang ebanghelyo, lagi po siya parable. Kumbaga sa talinhaga. Dahil kahit ipaliwanag mo ang buong katotohanan sa taong ayaw makinig, hindi po mapakinggan at maunawaan ito. Dahil may sarili po siyang kaisipan o sariling prinsipyo. Pero if you have that brilliant spirit, matalino ka, marunong ka, sinabi nga na lagi kang maghanda. Matagal pa yun. Sabihin na namin ng nating puso. Matagal pa yun, hindi pa na mangyari yun. So akala mo lang yun. Kasi, yun ang ginagawa nating kaisipan. Kaya pa nagpapaalaala ang Diyos lagi, no one knows, like a thief in the night, babalik ang Diyos o yung kamatayan. So bakit hindi natin pinagandaan ang nais ng Diyos na kailangan you need to prepare ourselves pagpatungkol sa panglangit na bagay? Bakit hinantulad sa 10 dalaga? Bakit yung 5? Lagi po sila handa. At kung tuloy natin yung kwentong yun, lumabas ang 5. Bakit po? Naganap pa ng langis. Nagsara na pintuan. Naiwan yung 5 na mararunong, na matatalino, dahil handa lagi. So ano ngayon? Mga kapatid, saan ka dun? Handa ka na ba?
Nakaprepared ka na ba ng kaluluwa mo makapasok sa inandang kaharian ng Diyos? Kung hanggang ngayon, naglalaro ka pa rin. Hindi ka pa rin nakaunawa, kaya ang tawag sa mangmang. Huwag niyo ko pagalitan. Diyan ko lang kinopya ang word na yun. Kailangan natin lagi mayroong reserbang langis para sa kanila, sa ating mga buhay. Ano bang langis? Olive oil? Canola oil? Ano pa? Yung langis po, lagi ka nag-aalap, nag-aapoy sa Diyos, hindi ka paandap-andap, hindi ka bukas mamaya, wala ka na naman, or wala ka naman pagmimiti sa panlangit na bagay. Hindi natin pwede pabayaan ito, mga kapatid. Kasi ngayon pa lamang naranasan na natin yung init na hindi natin ma-explain paano ating naramdaman. Paano kung nandun ka na lumalangoy ngayon? Hindi ka maniwala? Gusto mo na ngayon? Para makapunta ka na doon. Balik ka, sabihin mo may mainit na talaga. Kung makabalik ka. Yun po yung pinapaalala natin sa inyo. Hindi ito biro. Bakit tayo nagtitiis, nagtsatsaga, nagtitipon, ginagawa lahat na paraan para maunawaan natin ang ebanghelyo, mabigyan natin tuon pansin. Ang tinuro na ng Diyos, you need to prepare yourselves for the kingdom of God. Bakit matapang si Pastora mangaral? Nakakapagod na rin po. Pero hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi pwede tayo umayaw sa Diyos. Diyos yan eh. Amen po ba? Hallelujah! Kaya sinasabi, lagi ka nag-aumapaw sa presensya ng Diyos. Para hindi ka na malinlang ng kasinungalingan ng kaaway, para hindi ka mahila pababa, umahatak sa mga kamundong bagay, o magawa ka ng kaaway. Ang mahalaga po magawa tayo ng Diyos. Mahalaga po mapangunahan tayo ng Diyos. Mahalaga po nag-aalap, nag-apoy tayo patungkol sa panlangit na bagay. Amen po ba? Kaya nga nung sabi ko kanina, madaling araw, bakit Matthew 5 to? Matthew 25. Paborito nila ito eh. Naunawaan kaya nilang Matthew 25. Kaya binire-remind kayo ngayon ha. Gulat nga ko, itong binigay, alam nyo na to eh. Pero nag-aalab ka ba? Nag-aapoy pa tungkol sa Diyos? Ano bang pinagkabalaan natin sa kapanahonan ito? Ano bang puso natin? Ano pong mithi natin? Makabayad ng mga pagkakautang? Makapatayo ng mansyon? Makabili ng sasakyan? O magkakaroon ng mga gintot yaman? Wala na tayo dapat sa ganong pananaw kaisipan. Ang yaman po, pusa lang yan bibigay ng Diyos kung karapat dapat ka na pagyamanin. Pusa lang yan, ipagkaloob ng Diyos kung handa ka nang tumanggap at hindi tumalikod sa Kanya. Pero, kailangan mo muna sumunod. Kailangan mo muna tubugon sa Kanyang panawagan. Kaya nga, ang langis na sinasabi dito, the anointing of God in your life, na kahit ano pang banggain mo, ano mang problema, sitwasyon mo, ano mang karanasan mo sa buhay, hindi ka maaagaw ng kadiliman dahil kilala mo na ang Diyos sa buhay mo. Are you there? Hallelujah. Nang umakyat nga ako sa floodway for so many long years, wala pa ako sa Panginoon noon, ako po'y taong floodway din. Kaya tawag nila sa akin noon, Kamarlin, kasi akala mo NPA. May dala akong buntot pagi, nang habol na magnanakaw, ganun ako katapang noon. Yung mga hari doon ng floodway sa mga lupain na binibenta, si Mang Carling ay patay na yun, binaril din dahil sa pagtitinda niya ng lupa, hindi sa kanya. Pero hindi lupain ko dapat doon, binabayaan lang. Pero hindi namin pinatayuan kasi hindi kami ganun eh. Ang presidente din sa planters, naging kaibigan ko sa bahay. Pag may hinahabol siya, baba sa bahay, doon nagtatago. Alam niyo ba yun? Kaya yung pangalan ko na hindi Pastora, si Ka. Si Ka Marlene. So akala mo yung pay, no? Pero, permanent address ba? Pero nung umakyat ako the other day, sabi ko, ikaw yung si ano, sabi sa akin. 70 plus na po ako, Marlene, sabi sa akin. Matanda na. Asawa ko siya ng dating presidente doon. Hanggang ngayon pala may kaso pa rin yung asawa niya na siya pinagbintangan, pumatay sa isang presidente rin ng Lupon doon. Yun. Ngayon,
hanggang ngayon may kaso, kinakaso pa. But so many long years. Tapos sabi ko, kamusta si ganito, kamusta si ganon, kamusta si ganito? Eh, pastora, 2 months ago nagpakamatay. Ha? Hello? Si Mang Rolly, na asawa ni Rachel, ang tatay ni Rachel, yung Rachel po, ano namin yun? Silang mag-ina po sa bahay nangangamuhan. Hello? Naglalaba, utosan namin. Sabi ko, ano nangyari kay Mang Rolly? Nagbigti daw. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Ang pagbibigti po, pagkuha ng sarili nating buhay, kasalanan sa Diyos. Problema po, utang. Hello? Dahil sinisingil siya ng utang, hindi siya makabayad, kumuha ng alambre, binigti ang sarili. Brothers and sisters, hindi po yung tugon sa problema mo. At si ganito rin, sabi niya, kwento pa siya. Ganon din, nagpakamatay din, hindi kaya problema. Oh my God. Marami palang nangyari sa Floodway. Mga kapatid, this is an eye-opener. Pag wala kang Diyos sa buhay, nagtitiwala ka sa sarili mong buhay, kitlin mo na rin yung buhay. Pero kung may Diyos ka nakilala, hang on. Kumapit na mahigpit, umiyak na mahigpit, hingi ka ng tulong sa Diyos. Iyon ang panalangin. Hallelujah! Ang pagkamatay hindi susi kasi may dagat-dagatang apoy nag-aantay sa iyo na hindi ka na makapahinga habang buhay. Akala mo tapos na yung problema pag nagkitil ka na? No! Doon ka parusahan ng mga tinidor na malalaki kag tusok-tusokin. Nasa Biblia po yung sa Revelation yung mabasa yan. Kaya alam ko mga kapatid, minsan sumasanib sa puso at isip nyo na tapusin ko na buhay ko kasi hindi ko na kayang problema. Wala na tayo ganong kaisipan. Dahil kaisipan ng mangmangyan. Ang kaisipan ng madadalino, may Diyos na nagtitiwala sa Diyos. Sa mga pangyarihan Diyos na nagbibigay pag-asa at buhay. Nalungkot ako nang umakyat ako. Dahil hindi mo akalain, sa dami niyang anak, 10 anak niya, wala nakatulong sa utang niya. Naintindihan po niyo po ba? Now, brothers and sisters, wake up. Marami pong talagang walang Diyos. Kaya ang depression, anxiety, pumasok. Akala niya yun ang solusyon. No, that is not the solution. May second life ka pangarapin. Mas matindi doon. Dahil kung mainit ngayon, yung dagat-dagatang apoy, nagalagablag, ang harapin mo pang ikaw nagpakamatay. Naintindihan po natin. Ngayon pa lang, tumayo ka sa harapan ng Diyos o lumuhod ka, umiyak, tulungan mo ako, Panginoon. Hindi ko kaya ito. Sabi mo, Panginoon, lumapit sa iyo, kumatok ka. Humingi ka. Hanapin mo siya dahil tutugon siya. Are you there? Kaya minsan kailangan pala lumabas ako dun sa aking kwadra para mag-ikot. Malamang mo nangyari sa paligid ng puso't isipan na marami ang kinan ng kadiliman. Wala na ang Diyos kasi hindi narinig ang ebanghelyo ng Diyos. Amen po ba? Kaya problema lang na hindi nabigo lang eh. Wala na. Nagbitay na rin kasi hindi na sa mahal daw ng babae. Naintindihan niyo po ma? Ang Diyos po, mahalin ka habang buhay, habang panahon kung siya unahin mo. Sigurado ka pa na wala ka ng luha, no more pain, no more tears. Dahil ang Diyos mismo ang kasama mo eternally. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan ka ng tao, ng kapwa mo tao. Dito sa block 1718, may mga tao dyan hindi lumalabas, hindi mo na nakita. Minsan po, labas-labas ka, magwalis-walis ka lang, kasi silip-silipin, baka makausap mo pa. Naiintindihan po natin. Sinisilip-silip ko yung kapitbahay ko, hindi lumalabas. Sabi ko, hindi pwedeng wala, may nangyari dyan, ba't di na lumalabas? Yun nga, tama yung aking kutob. Nalaglag na pala sa hagdan. Nakita nyo, nagbigay itong electric fan na to. Putok ang ulo yung 10 stitches. Ha? Nagbigay ng krus. Nakilala mo si Miss English Speaking?
na pumunta rito. Una namatay yung kanya driver, nandiyan nakaupo sa likod. Hindi lang sila nagpatuloy eh. Pero yung si Miss Bea, buhay siya, pero yun nga, at the age of 80 plus, nag-iisa sa buhay dahil nga suplada, maldita, wala siyang iniisip. Akala niya, lagi siyang okay, pero hindi okay na wala kang kapwa. Naintindihan niyo po ba? Kaya malin yung kapitbahay niyo. Love your neighbors. You love yourself. Kasi makakatulong yan. Do you hear me? Yun po mga kapatid. Ito hindi chismis. Pinapaabot ko sa inyo. Marami tayong mga kapatiran, kaibigan, kakilala, need help. Kaya kung godly people ka na, ang concern mo rin yung iba, hindi makasarili ka na ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Amen! Sige, bukas tayo ng Lucas 8. Balik tayo. Tingnan natin kung saan kayo dyan. Sige, Lucas 8. Tingin tayo, pasahin natin. Thank you, Lord, for your words today. Pagkatapos nilibot ni Jesus, sino lumibot? Si Jesus na mismo ito, ha? Ang mga bayan at mga nayon ng Galilea. Nangaral siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 apostol. So Jesus himself, tamo nag-ano siya, gusto niya lumabas dahil po gusto niya maipaabot ang ebanghelyo. Concern sa ang Diyos sa kaligtasan ng marami. At ilang babaeng pinagaling niya sa sakit o pinalaya sa masamang espiritu. So nagpapagaling ang ating Panginoong Jesucristo, nagpapagaling siya at nagpapalayas ng masamang espiritu. Kabilang dito si Maria na taga Magdala na pinalaya niya mula sa 7 masamang espiritu. Ito po yung ating trabaho dapat. Hindi po tayo ang kargado ng espiritu na iba-iba. Tayo na dapat nagpapalaya sa mga espiritu, hindi sa Diyos. Dahil isa lang ang banal na Espiritu Santo, ngunit maraming demonyong espiritu. Espiritu ng galit, espiritu ng puot, espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng pag-imbot. Daming espiritu, ano? Pero kung Holy Spirit ka, lahat na kabutihan na sa iyo na. Dapat ikaw mayroon na yan. Kabutihan. Amen? So, yun po yung mga daladala nating dapat na mga ilaw. Si Juana na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba, ang mga babaeng ito ay tumutulong sa mga pangailangan ni na Jesus mula sa mga pag-ari-arian nila. Have you noticed si Jesus himself, nung lumabas na siya nag-ebanghelyo, nagawa ng kanyang ministeryo, yung pinagawa ng Ama, mayroon po mga tao bang tumulong? Wala. Babaeng ito ay tumulong sa mga pangailangan ni Jesus. Yun po yun, church. Hindi man tayo nanghihingi sa pilitan. But you are obliged to help each other to one another para ikakaayos ng lahat. Amen. May kapatid po tayo, hindi natin utusan yan, hindi nahingian yan. Kusang mayroon, 5 plywood yan. Gawa niya daw ito ng, nakita niyang init. Gawa niya daw ito kay Sami. Wala nagsabi dyan. Nakita niyang pangailangan ng church. Nakita niya na need. Naawa siguro pag tayo si Pastora dito, pas na pawis eh. O sa ating mga worship team. Walang kusa po siya, nagbigay kusa siya pagagawa niyan. May puso ba tayong ganyan? Kaya nga dito mismo si Jesus, tumulong sa mga pangailangan ni na Jesus mula sa mga area nila. Yun po dapat tayo, church. Hindi ka nakulit-kulitin, o talagang pilitin. You are willing and able to be used by God for His glory. You understand? Hindi para ka lang dyan manhid-manhidan eh. Wala kang pakialam, may pera ka, yung mag-share to other people na ngailangan. Gusto mo ikaw na lang ganun ang ganun, ayaw mo, piyum! Pag nakita ng Diyos ganun ka, tuloy-tuloy na yung agos, tuloy-tuloy na, dahil daluyan ka na ng pagpapala at biyaya. Naintindihan po ba natin? Kaya pinapaalala ko sa inyo to. Mayroon ka, huwag kang maging bukas ang palad mo para lalong dadami yan. Amen? Sige po tuloy.
Isang araw, nagdatingan ang maraming tao mula sa iba't ibang bayan at lumapit kay Jesus. Si Jesus mismo itong example natin, ha? Kinuwento niya sa kanilang talinhaga na ito. Sige, ito maganda to. May isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Natapakan ito ng mga dumadaan at tinuka ng mga ibon. Sige, tuloy natin. Unawain natin mabuti. Talinhaga din po ito. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar. Tumubo ang mga ito, pero madaling nalanta dahil sa kawalan ng... So halaman nyo, tingnan nyo mamaya pag-uwi, may mga patay na dahil tamad ka magdilig. Naintindihan nyo po ba? Sa init ng panahon, 3 times a day mo diligan. Hindi ka tamad, tulog ka lang ng tulog. May mga tumubo ang mga ito, pero madaling malanta dahil sa kawalan ng tubig. Do you hear that? Tuloy, sige po. May mga binhi naman nahulog sa lupang may namatitinik na damo, sabay na tumubo ang mga binhi at mga damo, pero sa bandang huli ay natakpan ng mga damo ang mga tumutubong binhi. So iba-ibang sitwasyon ng kanilang na paano nahulog ang binhi. Sige, tuloy natin sandali. Ang iba naman nahulog sa mabuting lupa. Tumubo ang mga ito at namunga ng mapakarami. Pagkatapos sinabi ni Jesus, kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Tinanong si Jesus sa mga tagasunod niya, kung ano ang kahulugan ng talinhaga na iyon. Sige, tuloy natin. Sumagot si Jesus. Ito si Jesus na mismo yung ehemplo kung paano siya magpahayag, magpabigay ng unawa, ha? Sumagot si Jesus, pinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y pinahayag ito sa pamagitan ng talinhaga. Ito yung sinasabi ko kanina, hindi naunawa ng marami. Upang tumingin man sila hindi makakakita at makinig man sila hindi makaunawa. For so many long years you are Christian, called as a Christian. Bakit wala tayo pa hanggang ngayon naunawaan? Bakit hindi natin naintindihan ang mga kapayan ng salita ng Diyos? Dahil kung naintindihan natin, naunawaan natin ang salita ng Diyos, nagagamit na tayo ng Diyos ngayon. Naintindihan nyo? Manggagawa ka na ng Diyos na matapang, maghayag ng katotohanan, at ikaw po ay ginagamit na ng Diyos. Bakit po? Wala nakita sa atin. Kaya nga sinabi, tumingin man sila hindi makakita at makinig man sila hindi nakaunawa. Ano pong problema? Sige. Isinalaysay ni Jesus kung ano ang kahulugan ng talinhaga na iyon, ang binhi ay ang salita ng Diyos. So, sige nga Kuya Luis, tuloy natin kung may paintindi pa natin. Ang tabi ng daan, ito na po yung meaning kanina. Kung saan nahulog ang ilang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ngunit dumarating ang diablo at kinuha iyon sa mga puso nila, upang hindi sila sumasampalataya at maligtas. Kaya pala, naintindihan nyo ngayon, Lord, bigyan mo ang puso't isipan nila na maunawaan nila ito. Naintindihan nyo po? Ang tabi ng daan, kung saan nahulog ang ilang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ngunit dumating ang diablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya sa Diyos. Ayun po yun. Nakarinig ka na pero wala kang belief, wala kang faith. Sino nag-agaw na yan? Napakinggan mo ng buong katotohanan. Si Satanas po yung binabantayan. Ang mga mananampalataya para hindi magpatuloy sa Diyos. Yun po, narinig na natin, naunawaan natin, ngunit ayaw natin tumugon, sumunod. Kaya po yung nangyayari, nawala yung faith natin, gumawa tayo ng sarili nating desisyon. Sige, sunod po, Kuya Luis. Ang mabatong lugar, kanina yun na nalaglag ha, pero nakarinig na. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi, example po, yung mabatong lugar, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap. Oh, matuwang-tuwa ka, nakarinig ka ng ebanghelyo. Ngunit hindi taimtim sa puso. Ikaw ba yan? Nila ang pagtanggap. Nagda-doubts ka pa. Disbelief, distrust. Hindi, yung reliyon ko kasi maganda eh. Reliyon mo lang yun. Ikaw hindi ka maganda.
Intindihan mo? Ngunit hindi taimtim sa puso nila ang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Why? Dahil mabatong lugar. Pagdating ng mga pagsubok ay agad silang, tumalikod sa kanilang pananampalataya. Imagine mo ha, ano ibig sabihin ng babatong lugar? Hindi pa nabungkal yung puso mo. Hello? Puno pa yan ng dawag tinik. Inuud pa yan. Kaya wala ka napakinggan tama. Kaya ang pagsubok na dumating, tumalikod ka agad. Kasi yung puso mo hindi tama. Kaya itama mo yung puso mo para maintindihan mo, maunawaan mo, pinapayag ng Diyos sa buhay mo. Amen! Tanggalin mo na yung galit. Puot, hinanakit, inggit. Magpatawad ka para yung tinanggap mo ebanghelyo, pagbuhay sa'yo, at matagumpayan mo laban sitwasyon pagsubok sa buhay mo, hindi ka natatalikod sa Diyos. Naintindihan niyo po ba yun? So do you hear the word? The word of God itself, the word of God himself is God. So sinabi dito, ang mabatong lugar, simbolo po ito na nahulog nga ang word of God sa'yo pero hindi mo tinanggap. Why? Marami pang laman ng puso natin na hindi sa Diyos. You need to forgive. You need to humble yourselves to God. You need to ask God's help na matagumpayan mong sarili mo ang gawa ng flesh. Sige, tuloy natin. Bakit dito tayo, binalik kayo na ngayon Ang lupang may patinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi. Ang binhi ba, no? Salita ng Diyos. Ito po inihambing. Mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ngunit sa katagatagan. Matagal ka na, Kristiyano, ha? Nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay. Paano ang bukas namin? Kundi ako gagawa ng bagay na ito, kapit sa padalim, paano na lang kami? Kasi wala nga faith. Nanangan sa sarili niyang kaisipang mangmang. Kaya, sabi ito, ngunit sa katagatagan nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay. Kayamanan at kalayawan sa mundong ito. Nakita nyo? Nabasa nyo? Hindi. Ito bang buhay ngayon ng marami? Nanangan sa kakayahan, nanangan sa mga buyaman, sa kalayawan ng mundong ito, kaya hindi sila lumago at hindi namunga. Ang bigat naman pastor magsalita. Binabasa natin, Hindi na ito pwedeng baguhin. Kung ang focus natin makamundong bagay, kalayawan, pang sarili, kalayawan, masaya ka sa sayaw-sayaw mo, hindi ka talaga lalago sa Diyos. Tatalikod ka talaga. Aalis ka dito sa church kasi tinuturo dito ang katotohanan at buong katotohanan. Sisihin mo pa yung tagapagturo. Buhay mo, ayaw mo baguhin. Amen? Love niyo pa ako? May bato ba kayo dyan? Sige po. Hallelujah. Ngunit ang mabuting lupa. Sino mabuting lupa ngayon, church? Hinasikan ng bini ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iningatan ito sa kanila malinis at tapat na. Nakita niyo po, church? Malinis at tapat na puso at pinagsikapang sundin hanggang na sila ay mamunga. Yung may desire. See? Yun po yung tinatawag mabuting lupa. Nakinig ng salita ng Diyos. At iningatan, pondering the word in his heart, in her heart. Yun talaga po ang makakaranas ng bungang tapat. Amen? Mayroon pa ba, Brother Luis? Sige po. Sinabi pa ni Jesus, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng palayok o ilagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, nilagay ang ilaw ay sa patungan para magbigay liwanag sa lahat ng pumapasok sa bahay. Iyon na po yung naliwanagan na. Nagkaroon na ng liwanag sa buhay niya. Lagi siya nakikitang nagliliwanag at ehemplo na ng mga rami. Kayo ba ehemplo na? May ilaw na, nagliliwanag ka na. Saan ka puso doon? Na natanggap mo ng salita ng Diyos, ang binhi na yan. Saan ka? Saan ka doon? Kasi hindi ko naman kayo bantay minuto eh. May faith pa ba tayo?
May panampalataya pa ba tayo? O paglinggo lang? Oo. Paglabas na dito, wala na naman. So, nakita niyo po kung saan ka doon? Hello? Hindi po yung belief na tradisyon, reliyon. Ikaw mismo personal, paano mo ang Diyos kinilala sa buhay? Do you hear the word? Kanina po, 10 berhen. Patungkol ito na you need to prepare yourselves for the kingdom of God. And now the Lord is saying, anong puso mayroon ka at saan ka? Ano na pong level na abot natin sa ating pananampalataya? So ito hindi na to biro para maligtas po tayo. Sige, may bubuksan pa tayo. Ang galing ni Lord eh. Hallelujah. Narinig nyo ba, church? Amen? May naintindihan po ba tayo? Maliwanag po ba, malinaw si Jesus na mismo ang nagbigay ng kalinhaga, pero hindi mo ito maintindihan kung hindi niya paitindihin sa puso mo. Maintindihan lamang ito ng mga tao nagmimiti na makilala pa ang Diyos sa kanilang buhay. Are you there? So, anong dapat natin gawin, mga kapatid? Para makuha natin yung nais ng Diyos. Makamta natin yung pangako ng Diyos. So, buksan natin ang Filipos 4. Gising pa ba kayo? Mainit pa ba? Hindi na. Malamig na dyan. Medyo malamig na, no? Hallelujah. Filipos 4. 5-7. Sige po. So kanina, dinala tayo doon sa ehemplo ng 10 birhen, 5 matalino, 5 mangmang. Ang tanong ko, saan ka doon? Pangalawa naman, yung nahulugang binhing puso. So anong puso na tayo ngayon? Naintindihan niyo po yung faith natin, manamalayan natin. So hindi na nagkulang ang Diyos kasi pinaano sa inyo ngayon, no? Pinapaisip saan ka doon. It's a matter of choice. Saan ka pumili ka na ngayon kung saan gusto mong lugar. Pinakita sa lahat ang kagandang loob ninyo, malapit nang dumating ang Panginoon. Do you hear that? Malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi mo na naman, matagal na sinabi niya, ba't wala pa ngayon? Antay ka. Sige. 6. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ilapit. Saan ilapit? Sa Diyos ang lahat ng pangailangan ninyo sa pamagitan ng panalangin na may ito solusyon. Huwag ka magpakamatay. Ito ang solusyon. Ano daw sabi? Huwag kang mag-alala. Sinabi ng salita ng Diyos, huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos. Ang lahat ng mga ilangan nyo sa pamagitan ng panalangin. Sa anong pamagitan ng panalangin na may? Yun lang. Biro mo panalangin, pasalamat lang. Yun lang ang solusyon. Sige, taas po. Kapag ginawa nyo na ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-ingat sa puso ninyo, pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Yun ang solusyon. Church, huwag ka kumuha ng alambre o masakit yun. Ano yun? Belt. Ayan lang lapit sa Diyos. Manalangin na may pasalamat. Diba? Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo. Sino bibigay? Ang Diyos ng kapayapaan. May broon ka ng peace. Dahil tiniwala ang pinagkatiwala, binigay mo na lahat sa Diyos ang problema mo. Siyang mag-ingat sa puso ninyo at pag-iisip. Puso at pag-iisip, magkukonnect talaga yan. Dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapang ito ay hindi kayang unawain ng tao. The peace of the Lord Jesus in your heart. Sige nga, mayroon pa ba? Bukod yan, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na mabuti. Ano po sa isip natin? At kapuri-puri
mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Amen po ba? Ano daw sabi sa isip? Mga bagay na alin? Mabuti, kapuri-puri, mga totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Yun po ang panlangit na bagay. Wala nang iba pang tinapay. Amen? Mabuti lagi, positibo ka. Ng Diyos mo, totoo, buhay, makapangyarang Diyos, makagawa, makapagbago ng mga sitwasyon sa buhay mo. Amen? So yun po kaya nga sinabi, maging pangyunahin ng Diyos sa ating mga buhay, lagi. Para hindi na masingitan ang ating puso at isipan ng mga bagay makapag-distract sa ating panampalataya. Are you there, church? Naintindihan ba natin? Huwag tayo mag-alala. Huminto ka na sa pag-alala. Umpisahan mo na manalangin. Amen po ba? Pakipag-usap sa Diyos. Pakipag-ugnayan sa Diyos. Yun lang susi ng problema mo. Dahil gagawa ang Diyos ng paraan, kaya God will make a way. Amen po ba? Hindi mo pa kinausap ang Diyos, kinausap mo na yung kapitbahay mo, hindi na chismis ka pa. Are you there? So ano mo nang gawin? Tama ng worry. Tama ng pag-alala. Number 1 yan ha. Kausapin mo ang Diyos. Start praying. Amen? Ano sasabihin mo sa Diyos? Ay, wala tao dyan. Ano sasabihin mo sa Diyos? Sabihin mo sa Kanya, Lord, kailangan ko ito. Lord, ang kailangan ko ang tugon mo. Kailangan ko kita, Lord, magbigay ng reaksyon, tugon. Maging totoo ka sa Diyos. Dahil kung lumapit ka sa Diyos, hindi ka naman nagtitiwala, wala ka tatanggapin. Are you there? Pag sinabi mo, Lord, malaki kang Diyos sa buhay ko. Pero dapat malaki ang Diyos sa buhay mo talaga, hindi lang secondary siya. Naintindihan po ba natin? Tell God, you need this, you need that. You want this, you want that. Once, pero hindi yan bibigay ng Lord kung once lang eh. Sabihin mo sa Diyos, needs mo talaga. Hindi po nahiya ka pa lumapit dahil hindi ka sumusunod. Mahiya ka talaga sa Diyos kung hindi ka sumusunod. Wala ka matanggap. Pero sumunod ka, hindi ka pa humingi, bibigyan ka na. Palakpakan natin ng Diyos. Are you there? Glory! Hallelujah! Yung sinasabi kanina, yung request mo sa Diyos, manalangin, request, panalangin, samahan mo lagi na, pasasalamat. Hindi, humingi ka lang, tapos wala ka utang na loob. Wala talaga. Maraming ganun eh. Tinulungan na ng Diyos lahat-lahat, nang umangat na, nakalimutan na may Diyos pala. Akala niya, yumaman na siya, galing sa kanyang kakayanan. Lagi ka magpasalamat kasi dagdagan pa yan ng dagdagan ng Diyos kasi you know the word gratitude. Naintindihan ba natin? So, ano pa sabi kanina? Ano tatanggapin mo sa Diyos? Kung ikaw po ay sumunod o pangako ng Diyos, kapayapaan. Receive the peace from the Lord, from your God. Doon na yung totoong kapayapaan. May dilubyo man, may unos, may bagyo, may lindol, may ano man sa kapaligiran natin. Bakit? At peace ka. Bahala ka na Diyos. Ikaw naman Diyos eh. Heaven is my throne and earth is my footstool. Di ba sabi ng salita ng Diyos? Kung ang Diyos po ang kaharian niya, doon ang kanyang trono, ang lupa po kayang paanan. Gaano kalaki ang Diyos sa buhay mo? Amen! Yun po yung mga kapatid. Talagay mo sa isip mo lagi, matalino ka, marunong ka, nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, yun totoong matalino. Dahil yung nagmalaki, nagpaimbaba, walang talino yan, mangmang yan. Walang mararating yan. Mainit ah. Amen? Naintindihan ba natin pinapahayag ngayong araw na ito, mga kapatid? Maliwanag
Bakit po ba naintindihan natin ngayon na hindi nila Diyos sa lahat ng mga anak niyang katotohanan at buong katotohanan para tayo po ay sumunod? Yun lang yun. Hindi na natin pagpahirapan pa ang Diyos sa buhay natin na lahat na pagsubok maranasan mo pa para ka lang bumalik loob. Amen? Glory to God. Kaya maraming sitwasyon. Marami pong sitwasyon. Sometimes, sabi ko nga, kasi pastora mula nakilala ko ang Diyos hindi na ako nag-work. Amen po ba? Si pastora walang insurance. Paano kung mawawala si pastora? Saan kami? Kasi wala naman kaming ipon. Sabi niyo, mga anak niya, hindi ako umasa doon ako umasa eh. Naintindihan niyo po ba? Minsan sumasagit pa sa puso isipan ko yan eh, Lord. Saan kaya ako dadamputin? Mahal magpalibing. Wala kang trabaho. Si Sir buti po yan, sa Amerika insured po yan. Naintindihan niyo po ba? Wala problema yan. Si pastora talaga sa Diyos lang ako nagtiwala. And one day, pumunta ako doon sa Cainta Hospital. Ito, patotoo ito. Kasi subok lang kasi nagpatingin ako ng aking dugo kung mataas na ba ang kolesterol ko sa kakain ko. Kasi tumataas yung aking blood pressure sa init or whatever, sa kakamukbang kasalanan. Kaya nga tinitestify ko sa inyo eh. So ngayon, nang dumating na kami doon ni Sir, si Sir libre po yan sa Unilab. Kahit doon magpa-check up, libre lahat yan. Kasi retiree yan. Ayaw niya naman magpa-check up. Ayaw, basta samahan niya ako kung saan ako. Di pumunta kami. Pila. Haba pila. Kuha numero. Kuha ka po sa information. Kuha ka kay ganito. Papirma ka kay ganito. Approve lahat. Di, tuntua. Walang bayaran. Kasi nung nagpa-check kami nung dumating, almost 4,000. Pa-laboratory, cholesterol lang at saka everything. Mahal kasi. Ako may bayad siya. Wala eh. Kung nagkinaya ko 8,000, ibili ko naman pagkain dito. Hindi po ba? So, sabi ng doktor, hindi pwede na hindi ka magpa-check sa edad mo, senior ka na, ganere, ganon. Puntahan nyo, try nyo. Pagdating doon, libre nga. Tatakpak. Sabi ng katabi ko, nakapila ka dito, hindi ka naman amoy pila. Kasi nga, kita mo yung wala talaga eh. Kami yung, hindi na nga ako nag-make up, supply na para libre. Pero ni libre. Sabi niya, pag dito ka, marites ako eh. Sabi pa naman, marites daw siya. Sabi ko, bakit? Gusto mo libing? Libre. Naintindihan niyo po ba? Answered prayer yata ako. Pag walang magpalibing na anak ko, mayroon palang. Naintindihan niyo? Pumunta ka lang kay Insa, mayroon ka na. Diyan o, diyan, dililibing yung mga walang. So wala yung worry ko kasi tiwala ko sa Diyos eh. Naintindihan niyo po? Sabi ko, dito, may ganito ka kaniri, kahit pasunog ka pa, libre ka rin. May ka ba akong ito pinagsasabi nito, tatawa ako sa kanya. Sabi ko, ganon ba? Ganon ba? Taga Isabela daw siya, nagpakilala na siya, whatever. Dito kasi nagtatrabaho asawa ko. Dito po sa engineering. Kaya alam ko dito, chismis. Si ganito. Sabi ko, Lord, ano magagawa ko dito sa katabi ko? Sabi ko, pastor po ako. Ha? Yung anak ko, Christian na rin, pero ako ayoko pa eh. Okay. Doon ako nasabi na kailangan mo si Lord. Kailangan mo maging Christian. Pumunta ka doon kung saan nagsisimba anak mo. Minsan, ganun lang sistema, pero may nabigay ka pa lang. Hindi po ba? Kaya sabi ko, kasi ngayon sinagot ako ng Lord, libre lahat daw. Ayoko ng libre lahat. Pahala ng Diyos. Sabi ko, gusto ko ma-rapture. Naintindihan niyo po. Ngayon may libre, ayaw mo rin pala. So, yun po yun, mga kapatid. Naintindihan niyo po ba? Nag-alala ka. Sabi kanina sa nabasa natin, huwag kang mag-alala. Dahil may Diyos sa mga Panginoon Diyos. Tutugon sa pangailangan mo. Masyado tayong worrying eh. Yung mga taong makasalanan nga eh. Wala nga sa Diyos eh. Wala narinig na ebanghelyo. Bakit ganda pa ng libing? Ikaw pa kaya nalingkod ka ng Diyos, anak ka ng Diyos? Palakpakan natin ng Diyos.
Amen po ba, church? So, kamusta kayo? Anong inaapag-alala natin? Ano po problema natin? Bakit hindi tayo makasunod sa Diyos? Bakit hindi natin bigyan siya pahalaga sa buhay natin? Hindi na tayo nagbibiro in these end times. Huling kapanahunan. Marami na nangyayari na tanda ng pagbabalik ng Diyos. No one can hinder and stop this coming back of the Lord our God. Napapatawa lang tayo dito, pero totoo lahat yung sinabi ko sa inyo. Lumabas na ako sandali, makiat lang sa pladoy. Marami na palang nag-atas ng buhay dahil nga sa mga maliit na bagay. At kayo rin, huwag kayo magpalinlang kay Satanas. Nang pag may narinig kang negatibo, in Jesus' name, wala kang karapatan sa buhay ko, pag-aari ako ng Diyos. Intindihan niyo po, church? Yun ang concern natin dito, na hindi masayang ang bawat pagpapagal ng bawat isa, na bawat araw, oras, panahon, tayo na nanalangin para sa kaligtasan ng buhay. Ayun si Sero, gabi-gabi kayo pinananalangin. Hindi nyo man siya nakita sa pulpito. Siya po ang aking partner sa panalangin para sa lugar na ito. Gabi-gabi po yan. Walang patlang. Hindi naman kailangan sabihin. Alam na ng Diyos eh. Naintindihan niyo po ba? Kaya mahalin yung pastor nyo. Mahalin yung mga nagtuturo, nangangaral dito dahil mahalaga kayo. Kung mahalaga kayo sa kanila, higit pa ang mahalaga kayo sa Diyos. Dahil ang Diyos nagbigay buhay niya sa krus para kayo maligtas. Huwag na tayo magsisihan. Kasi wala. Ang nagtuturo ng mga bagay na yan, kasi nangalingan ng kaaway yan. You and the Lord. Between you and the Lord. Isipin nyo lagi yan. Between you and the Lord. Ikaw lang ang ating Diyos. Huwag ka na mag-name names na si kasi siya, dahil natinag ako, kasi siya, kaya ayoko na mag-church. Problema mo na yan. Naintindihan po ba natin? Ano pong gagawin natin? Sabi kanina sa Pilipos. Ano yan? Balik natin. 4, kanina? 6 ba yun? Ayan na ba yun? 6. Balik tayo sa 6. Huwag kayong mag-alala. Yun. Hanggang ngayon, worry ka pa ng worry. Ano mang bagay sa halip na lapit sa Diyos, ang lahat ng pangailangan nyo sa pamagitan ng panalangin at na may papasalamat. So, do you hear that word? Very powerful. Totoo. Lalapit ka sa Diyos, huwag kang mag-alala kung binigay mo ng problema mo sa Kanya. Amen! Anong problema mo? Pera lang lagi? Tama na ang problema sa pera. Sumunod ka muna sa Diyos. Hallelujah. Sa amin nga, ang pera nga, pinapala, pinipiko eh. Sabi nila, sa Bacolod. Saan ba si Rosbol dyan? Ano ba yung sabi sa mga Ilonggong? Ang pera sa Negros, pinapala, pinipiko. Kasi nangalingan yun. Magpakahirap ka muna para magkaroon ka. Pero pag sa Diyos ka, madali lahat ng bagay. Ibibigay niya sa iyo ang paraan, pamaraan, paano ka mapagpala sa buhay. Amen? So, no worries. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Tutugon ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen po. Di po mother? Tingnan mo si mother dyan, hindi naman tumatanda yan. Kala mo 16 lagi. Naintindihan niyo po ba? Yun lang po. Kasi kung mag-worry ka, walang maitulong yan. Trust God. Believe in God. Do God's will. Amen! Purihin ang Diyos. Amen po ba? So gusto nyo ba sa impyerno? No, amen. Why? Hindi atin yung lugar na yan. Lugar yan na makasalanan. Amen?